Ito na ang sasabihin ko dahil hindi na talaga kaya ng konsensya ko. Una sa lahat, sina Rene at Adili lang sana ang maliligo. Pero tinawag sila ng tatlo nilang kasamahan. Nang pumunta si Rene sa dagat, hindi pa siya gaanong nakakalayo. Napansin ko na nag-usap-usap muna ang tatlong kasama niya. Hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan nila. Pagkatapos noon, sumunod sila kay Rene. Nakita pa nga iyon ng coach nila na may dala pang camera. Nakita ko mismo na tinulak si Rene patalikod at pagkatapos ay nilubog siya sa ilalim ng tubig. Hindi talaga siya makagalaw dahil mahigpit ang kapit ng dalawa niyang kasama. Maya-maya, itinulak pa siya papalayo. Muntik na ring malunod ang isa sa kanila, pero agad naman siyang natulungan. Ang nangyari kay Rene, sa nakita ko, hindi siya basta nalunod. Nilubog siya ng dalawa niyang kasama. Ang isa ay nakahawak sa bandang leeg niya habang ang isa naman ay panay ang pagtingin sa paligid, na parang nagbabantay. Hindi nila alam na nakita ko ang lahat, pero pinigilan ako ng coach. Sinabi niya sa akin na babayaran na lang daw niya ako basta magkunwari akong wala akong nakita. Tungkol naman kay Adili, sinubukan niya sanang tulungan si Rene. Nahawakan pa nga niya ito, ngunit sinuntok siya sa tiyan kaya napayuko siya sa sakit. Pagkatapos, hinayla siya papalayo. Parang sinuntok o sinipa rin ang kanyang binti dahil hirap siyang makagalaw. Dahil doon at sa lakas ng alon, lalo siyang napalayo. Mga 10 hanggang 15 minuto bago ang insidente, nagdahilan na ang tatlong kasama nila na nalulunod daw ang dalawa. Napansin ko rin na ang isa nilang kasama ay lumayo at mukhang kinakabahan. Samantalang ang coach nila ay kalmado lamang. Sa palagay ko, may posibilidad na buhay pa sana silang dalawa kung ipinagpatuloy ang CPR. Ngunit pinahinto ito ng isang babae dahil sinabi niyang dalhin na lamang sila sa ibang lugar.